Kailangan ay hindi ka magugutom pagkasama mo ang ating Panginoon. Siyempre, itong pagkain na ito ang pinaka-importante kasi sabi nga, pagka wala ang kaluluwa mo, ang katawan lupa mo ba ay buhay? Di ba? Wala. Di ba? Patay tayo. Kaya ang pinaka-importante talaga sa buhay natin yung katawan natin na kaluluwa, sapagkat ang kaluluwa na ito, siya ay ito nang isa sa uli natin pagdating ng araw. Itong lupang na ito ay ginawa ito ng ating Panginoon para tayo ay sumamba at para tayo ay maligtas. Siyempre, sabi nga, kung hindi nagkasala ang si Adan at sa iba, wala po tayo sa mundo na ito. Sapagkat tayo lahat ay bisita lamang sa mundo ito. Hindi tayo taga rito, taga langit po tayo. Siyempre, pagkain espiritual, sabi nga, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi siya nakikita. Siyempre, tatawagin na natin ating pastor na si Pastor Alan. Amen. Panginoon po ang Diyos, no? At ang ating misayero ay wala na naman. Dapat ang misayero natin yun ay si Pastor Wally. At Lisa, suso pala namin. Ako nga pala talaga yan. No, at purin ng Diyos sa oras po ito, muli ay huling ito ng ating itong gawain yung pakikinig po ng salita ng Diyos. No? Kanina, nagpupuri tayo, nagsasambatan sa Panginoon. Yung po yung tinatawag na yung mga awit na inaawit natin, yun ay para po sa Diyos. No? Sinasamba natin siya, dinadakila natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit. Ngayon, ay pakikinig naman tayo ng salita ng Diyos. Ang Diyos naman ang mangungusap sa atin. Amen po ba? Amen? Kaya, handa na ba tayo na makinig ng salita ng ating Panginoon? Handa na po ba? Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos, sa oras po ito, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ikaw may sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sa mga oras po ito, God, ay patuloy na pinupupurihan ka namin at sasalamatan. Higit sa lahat, ang iyong pagkain espiritual na ipagkakalog niyo po sa amin sa mga oras po ito, God. Gamitin mo lamang ako na maging ilaw kasi maging pagpapala sa pamagitan ng mga salita kayo noon. Maging ang mga nanonood sa YouTube channel na sa Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na nakakapanood ng YouTube nito, O Diyos, ay nagiging kasama namin sa pagkikinig ng mga salita, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa katiyakan ng ating kaligtasan. Tiyak na ba tayo ay ligtas? Dahil kung sabihin niyo po, hindi pa po tiyak, ay para po sinabi ng tagapagligtas mo ay hindi Diyos. Kapag sinabi natin na tayo ay tiyak na ligtas na, so 100% tayo po ay ligtas na. Bakit? Sapagkat naparito si Kristo upang tayo ay iligtas. Amen? Naparito siya upang maging tiyak ang ating pong kaligtasan. Kaya nakakatiyak po tayo na kapag sinabi sa atin, ligtas ka na ba? Yes, ligtas na po tayo. Ano ligtas sa atin? Ang ating pong espiritu. Kasi ang ating body and soul, mapapahamak po yan. Ay yung ating kaluluwa, ang ating pong katawan, no? Mapapahamak po yan. Yan po yung mamamatay sa atin sa mundo nito, yung ating body and soul. Pero yung ating espiritu, hindi po yan mamamatay. Lilipat lang po yan sa kabilang buhay. No? Lilipat yan, yan po yung haharap sa Diyos. Kasi ang tao, binubuo ng body, soul, and spirit. Ang pagkain ng ating soul, pagkain dito sa mundo, ang kinakain natin tinapay, kanin, ulam, yan pong pagkain ng ating soul. Nabubusog tayo kapag kumain ka, kapag nabusog ka, ano sinasabi mo? Busog na ako. Sino nagsasalita? Yung body ba o yung soul?
ang soul ang nagsasalita nun. Busog na ako. Kasi yung katawang lupang ito, tahanan lang ito ng ating body, soul and spirit. Tahanan lang ito. Ibig sabihin, bahay lang ito. Kung kaya sa bahay, pinakabahay lang natin ito. Ang pinakapintuan natin, ang pintuan natin, kasi yung mata, yan ang dungawan natin. Bintana natin yan. Yung mata. No? Kapag dinilat mo yan, nakakakita ka. Pag pinikit mo yan, may nakita ka ba? Wala. Wala. No? Kasi yan yung pinakadungawan mo. Para makita mo yung nasa labas mo. Yung nasa kapaligiran mo. Ibig sabihin, ikaw ay nasa loob ng katawang lupang nito. Meron kang body, soul, and spirit. Ngayon, ang pagkain naman ng ating espiritu ay ano? Ay ang salita ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya pag naipanganak na ang iyong espiritu, nabuhay na ang espiritu mo, dalawa na ang nagugutom sa iyo. Nagugutom na ang soul mo sa pagkain dito sa mundong ito. Nagugutom na rin ang espiritu mo sa salita ng Diyos. Napabusog ba tayo sa salita ng Diyos? Anong nagugutom sa iyo? Yung soul mo. Dahil hindi yan pagkain ng soul mo ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng salita ng Diyos ay ang ating espiritu. Kaya pagkatapos mong makinig ng salita ng Diyos, kumain ng salita ng Diyos, masasabi mo, gutom ako. Saan ka nagugutom? Sa salita ng Diyos o sa pagkain dito sa mundo? Pagkain dito sa mundo. Kaya nagiging dalawa ang kumakain sa iyo. Spirit and soul. No? Kaya kapag buhay ng isang tao, lagi po yung umakin sa gawain ng Diyos. Kapag buhay ng kanyang espiritu, pag buhay ng kanyang espiritu, nandun po sa gawain ng Diyos yan. Pero kapag patay pa ang kanyang espiritu, ang nabubuhay na sa kanya ay body and soul. Nagugutom lang siya dito sa sanglibutan nito. Kaya ang pinagsisikapan niya ang kayamanan dito sa mundo. Wala siyang panahon sa kayamanan doon sa langit. Kasi nga, ang nagnanasa lamang sa kayamanan doon sa langit, yung nabubuhay ng kanyang espiritu. Kasi ito yung babalik sa Diyos. Sabi sa mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos bago manubalik sa lupa ang ating katawang lupa at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. Ito yung babalik sa Diyos. Kaya sabi sa Hebrews chapter 27, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghukom. Ibig sabihin yung espiritu natin itong haharap sa Diyos. At ito rin ang parurusahan ng Diyos. Kung ikaw ay sa langit o sa impyerno. Ganito sinasabi sa banal na kasulatan sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Ang sabi niya roon, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya ang mga espiritong nakabilanggo. Ito yung mga taong hinihintay ng Diyos nung panahon ni Noah para sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nung sila'y namatay, ang kanilang espiritu ay nakabilanggo. Ito ang inaralan ni Kristo nung panahon nung siya ay namatay. Kaya yung mga namamatay, ang kanilang espiritu ay nandun ngayon. Nasa langit ba o nasa impyerno? Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sabi niya, tayo ay haharap sa Diyos. Haharap tayo kay Kristo sa kanyang hukuman. Mabuti man ito o masama, nung tayo ay nabubuhay pa. Nung tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Harap ka doon at titingnan kung ano yung gantimpala mo, kung anong ginawa mo dito sa mundo nung ikaw ay nabubuhay. Ikaw ba'y naglilingkod sa Diyos o hindi? Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, ay ikaw nasa impyerno. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay saan? Sa piling nino? Ni Abraham. Kasi si Abraham ang pinangakuan ng Diyos. Siya magiging ama ng mga mananampalataya.
Kaya lahat ng nananampalataya kay Kristo, nandun ngayon sa piling ni Abraham katulad ni Lazaro. Nung mamatay si Lazaro, dinala siya sa mga anghel sa piling ni Abraham. Wala pa tayo sa piling ni Kristo. Kasi nga, sa piling ni Kristo, meron po siyang tinatawag na sikang kaming dito sa mundo. Babalikan ng Diyos ang iyong body and soul na natutulog. Sabi doon sa Galatians, First Thessalonica chapter 3, verse 13 to 14, na sinasabi roon, ay natutulog lang po tayo. Nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. No, pagbabalik ni Kristo, yung ating body and soul. Kaya meron pang sikan kanin. Kaya ang body and soul mo nandito po yan sa mundo. Natutulog lang po yan. Subukan mong matulog ka. May pakiramdam ka ba? May alam ka ba? Wala, di ba? Kahit ang magkagulo ang kapaligiran mo kapag tulog ka, mahimbing ang tulog mo, wala kang alam sa nangyayari sa kapaligiran mo. Hindi po ba? Ganun yung kapag tayo po ay namatay na, sabi sa Biblia, natutulog, wala na po tayong nalalaman doon. Wala na tayong nalalaman doon. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. So, katiyakan ng ating kaligtasan. Nakakatiyak tayo. No? Nakakatiyak. Katulad yung sinabi nga po, ang katiyakan ng ating kaligtasan, katulad po yun ang ino-offer sa mundong insurance. Meron po bang insurance dito sa mundo? Ang insurance, tinatanggap ko yan para ang pangako nila, kapag ikaw ay namatay, meron kang tatanggapin. Tama? Meron kang tatanggapin. Pero hanggat ikaw ay nabubuhay, wala kang tatanggapin. Amen. Wala kang tatanggapin hanggat ikaw buhay. Matatanggap mo lang ang insurance na ipinangako sa iyo kapag ikaw ay namatay ka na. Ganon din yung buhay na walang hanggan sa atin na ipinangako ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat ikaw ay nabubuhay, hindi mo pang matatanggap ang buhay na walang hanggan. Hindi pa ito mapapasayo. Pero tinitiyak ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan sa 1 John chapter 5 verse 13. Ang sabi sa Biblia, isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At kailan ito makakamtan? Kapag ikaw ay namatay na. Amen! Kaya paglilingkod natin sa Diyos, hanggat ikaw ay nabubuhay, katulad sa insurance, hanggat ikaw ay nabubuhay, naniniwala ka, kapag namatay ka, parang baong lang yan eh. Naghanda ka na ng kabaong, dahil kapag naniniwala ka, kapag namatay ka, may kabaong ka. Hello? Kaya ka naghahanda. Ganon din po, kaya tayo naghahanda, naglilingkod sa Diyos, dahil naniniwala tayo, kapag pumanaw tayo sa mundong ito, tiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan. So, ang katiyakan po ng ating kaligtasan, meron po kasing dalawang klaseng salvation. Dalawang klaseng salvation. May salvation by the promise, and salvation by grace. Yung salvation by the promise, ito yung once saved, always saved. May pinangako ng Diyos sa mga Israel na minsan lang silang iniligtas ni Kristo at wala ng Kristo muling ipapako sa cross para sila iligtas. Kaya kung sinasabi mo, mayroon kang once saved, always saved, Israel ka ba? Ngayon, tayo mga hintil, ano bang kaligtasan natin? By grace lang po tayo. Naligtas lang tayo sa biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya tayo mga hintil, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Habag.
Kaya ang kaligtasan natin ay manatiling tapat hanggang wakas. Hello? Yun ang kaligtasan natin. Manatiling tapat hanggang wakas. Pero ang mga Israel, kahit hindi sila maging tapat kay Kristo, bagamat hindi sila naglilingkod kay Kristo, hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos, 100% sila ay ligtas sapagkat ang katuparan ng alang kaligtasan, yun ay pangako ng Diyos sa kanila na sila ay ililigtas ng Diyos at ang katuparan nito ay walang iba kundi si Kristo nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na ang kaligtasan ng mga Hudyo. Ligtas na sila. Pero sa physical, may dadanasin sila. Sila yung daranas ng Great Tribulation. Sila yung haharap sa matinding kahirapan na kung saan dahil sa pagbabaliwala sa kanila, pagbabaliwala nila kay Kristo, parang sa panahon ni Noah yan. Parang sa panahon ni Noah ay ang arko ay para sa mga tao. Ngunit binaliwala nila yung arko na parang sila'y maligtas sa pamamagitan ng baha. At sana baling ang kaligtasan. Sana baling sa mga hayop sa panahon ni Noah. At ganun din naman sa ating walang pagkakaiba. Ayon sa Roma chapter 25, ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Roma chapter 11 verse 25, ang sabi ng Biblia ay ganito, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lamang. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na tatawagin ng Diyos. Sapagkat nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad sa nasusulat. Ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag tinawid ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil sa tinanggihan ng mga Israel ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ay nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Nung kayo'y mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Kaya ang kaligtasan natin, habag lang. Ngunit may bilang lang po tayo katulad na nangyari sa panahon ni Noah. Amen? May kabuang bilang lang. Matatapos ang kabuang bilang ng mga hintil kapag wala nang nangangaral ng mabuting balita. Dahil ang kaligtasan ng mga hintil at sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, yun yung grace. Hindi tayo naligtas dahil sa pangako ng Diyos. Dahil kapag tinangtunong panahon nung tinanggap nila si Kristo, wala po tayong salvation. Ganon din ang mga hayop sa panahon ni Noah. Kung ang mga tao ay naniniwala kay Noah, doon sa sinabi niya na dapat sila'y pumasok sa arko, may maliligtas bang hayop? Wala. Pero dahil ang mga tao sa panahon ni Noah hindi naniniwala, mayroong hayop na naligtas. Pero hindi lahat ng hayop ay pumasok sa arko ni Noah, kundi yung lamang napabilang sa bilang ng mga hayop na pwedeng pumasok sa arko ni Noah. Ganon din naman tayong mga hintil, ang makakarinig lamang ng salita ng Diyos, yung mga tinawag at pinili ng Diyos. Hindi lahat ng buong hapilan ay maliligtas. Amen? Kundi yung lamang mga pinili at tinawag ng Diyos, yung mga nagre-response
at nakakaunawa sa tinig ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus Christ, kailanman walang makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng aking amang nasa langit. Amen! Dinala kayo ng Diyos dito. Amen po ba? Ang Diyos ang nagdala sa inyo rito dahil pinili kayo ng Diyos upang makilala niyo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Ng ating buhay. Ang iba niyan, pagtatawanan pa nga kayo eh. Yung ang iba dyan, pagtatawanan pa tayo. Dahil hindi nga nila maintindihan yung ating naiintindihan. Hindi nila maunawaan yung ating naunawaan. Dahil nga, tayo lamang ang makakaintindi nito. Dahil kakaunti lamang ang makakapasok sa Diyos ay mga hintil. Kaunti lang po tayo. Hindi po lahat ng hintil. Hanggat hindi natatapos ang pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong paghintil na ililigtas ang Diyos. Kapag nangyari yon, sabi sa banal na kasulatan, darating ang panahon na pairaling kong tagutom. Magugutom sila hindi sa pagkain, mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kauhawan nila o kagutuman nila ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa hilag at timog silangan at kanluran. Hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumbungan. Amen! Dumating na bang panahon na yun? Hindi pa. Dahil bakit? Napapakinggan pa natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Darating ang araw, ang Bibliang binabasa mo, wala ka nang mababasa. Yung Biblia na in-upload mo sa cellphone mo, wala ka nang mababasa dyan. Dahil mawawala po yan pagdating ng takdang panahon kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil. Dahil sa aming Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang mabuting balita upang ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Kaya hanggat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, bukas pa ang pintuan ng kaligtasan ng mga hintil. At ang sabi sa banal na kasulatan sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya walang ibang tagapagligtas sa mundo nito maliban kay Kristo. Hindi po reliyon ang makapagliligtas sa tao. Amen. Sasabihin mo, Iglesia ni Kristo ako, ligtas ako. Dating daan ako, ligtas ako. Ano man ako, ligtas ako. Kapatid, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Amen. Kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Wala na pong iba. At siya ang magdadala sa akin. Siya ang Diyos ang naglapit tayo para sa Kanya para malaman natin ang daan ng kaligtasan. Sasabi sa John 14:6, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Kristo lamang ang daan papuntang langit. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Bakit? Sino bang tagapagligtas mo? Reliyon o si Kristo? Si Kristo. Hindi reliyon. Hindi yung ating ka dito, ligtas ka na. Hindi yun. Kaya ka narito dahil may pananampalataya ka kay Kristo. Amen? Kaya ligtas ka. Hindi yung batayan, ang batayan, ay, batayan ako sa born again, ligtas ako. Hindi yun. Ang batayan, kaya ka ligtas dahil sumampalataya ka kanino? Kay Kristo. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa 1 John chapter 5, verse 1 chapter 5, sabi ng banal na kasulatan, ganito sinasabi ng Biblia. 1 John chapter 5, verse 11 to 13, na sabi niya, ito ang patotoo.
Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinuman pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! So matatagpuan natin kaligtasan na kay Kristo lang. Wala po sa reliyon. Kaya huwag natin sabihin, ang ganda-ganda ng reliyon ko, kaya ako'y ligtas dito. Kapatid, ang totoong church ay ikaw, hindi ang building. Amen! Ikaw ang totoong church, ikaw ang totoong temple ng Diyos, hindi yung lugar, hindi yung building. Kahit pangit ang lugar, maganda ka naman sa paningin ng Diyos. Amen! Isa ayaw ko dyan, pangit-pangit kasi ng lugar. Kapatid, kailang naman gumanda yan dahil pinaganda mo, pero ang totoong templo ay ikaw. Baka mas bulo ka pa nga doon sa lugar na yun eh. Dahil nga, kaya dito makikita natin na tiyak ang ating kaligtasan kapag tayo ay na kay Kristo. Pero hindi tiyak ang kaligtasan mo kapag ikaw ang base ng kaligtasan mo ay ang religion na inaaniban mo. Kahit nasa disciple of Jesus Christ ka, kung wala namang kang personal na relasyon kay Kristo, hindi ka ligtas. Dahil ang disciple of Jesus Christ, pangalan lang yan ng ating bahay, sambahan. Kumbaga yan ang pamilya mo. Kaya kapag tinanong ka, anong pangalan ng simbahan mo? Disciple of Jesus Christ. Pero ang totoong tagapagligtas mo ay sino? Si Kristo. Kahit saan ka naroon, kasama mo sino? Si Kristo. Kaya, hindi ba kaya na ligtas ka dahil umating ka sa church? Ligtas ka dahil sumampalataya ka sa Panginoon. Narito ka upang sama-sama tayong paglingkuran ang Diyos. Amen! Sama-sama tayong paglingkuran si Kristo hanggang tayo ay nabubuhay. Nagpapalakasan lang po tayo sa isa't isa. Dahil kapag wala ka po sa lugar nito, sabi ni Jesus Christ, hanggang kasama nila ako, iniingatan ko sila, ni isa man sa kanila ay walang napahamak, liban sa taong naghanap ng kanilang sariling kapahamakan. Sapagat, paano mahalaga ng isang tupa kung wala sa kulungan? Amen! Kung hindi pumupunta sa church, ay kayo ba, mapapakain ko ba kayo kung wala kayo rito? May salita ng Diyos? Hindi. Kaya kung kayo napapakain, dahil nandito kayo, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, ay siyang pagkain ng ating espiritu. Kapwa tayong kumakain ng salita ng Diyos. Kaya malinaw ang sinasabi ng Biblia na tayo ay nakakatiyak na tayo ay ligtas dahil sumampalataya tayo sa ating Panginoon si Kristo. Siya yung ating tagapagligtas. Kaya kapag tinanong ka, ligtas ka na ba? Yes. Huwag ko tayo mag-alinlangan na hindi natin sabihin na tayo ay hindi ligtas. Kundi lagi natin sabihin, ligtas ako. Kung sasabihin si kung ligtas ka, hindi ka na mamamatay. Kapatid, kailangan kong mamatay. Amen! Kailangan mo mamatay. Bakit? Para mapasayo ang buhay na walang hanggan. Dahil hanggang nandito ka sa mundong ito, tatanda ka. Bibigat na bibigat ang katawang lupa mong ito. Hanggang sa gaganon na lang ang lakad mo. Amen! Kailangan umalis ka sa katawang lupang ito para gumaan ang pakiramdam mo. Sa ayaw mo sa hindi tatanggalin ka ng Diyos. Amen? So, doon makikita natin, at least, nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas, na tayo ay hindi nagalinlangan
na maniwala. Last but not the least, ang katiyakan ng kaligtasan kapag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan kay Kristo. Lahat ba tayo dito nabautismuhan na? Yun ang katiyakan kapag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan. Ang sabi sa banal na kasulatan ay ganito, sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38 hanggang 39, ay makikita po natin dito na meron kang katiyakan dahil merong ipinagkaloob sa iyo ang Diyos. Meron ipinagkaloob. Ang sabi niya sa Gawa chapter 2, verse 38 hanggang 39, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yan yung tatak ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Mula nung ika'y sumampalataya at nabautismuhan kay Kristo. Kaya 100% tiyak na ikaw ay ligtas. Amen. Ikaw ay ligtas. Kaya pag sinabi, hindi totoo, hindi ka ligtas. Ligtas po ako. Bakit? Sapagkat ako'y sumampalataya at nabautismuhan at pinagdalaw sa akin ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, mayroon itong fruit of the Holy Spirit. Anong fruit of the Holy Spirit? Meron ka ng kabaitan, meron ka ng kagalakan, meron ka ng kapayapaan, meron ka ng katsagaan, meron siyang 6 na fruit of the Holy Spirit na dati ay masama ang ugali mo, mabait ka na ngayon. Dati ikaw ay nagtatanim lagi ng galit sa kapwa mo, ngayon hindi na, kasi mayroon ka ng fruit of the Holy Spirit. Yun yung sign na 100% naligtas ka na. Bakit? Pinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Nasa iyo na ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Ang sabi doon sa Marcos chapter 16, verse 15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong sanglibutan, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ang sino sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Kaya makikita natin doon na ang batayan ng ating kaligtasan, 100% mula nung tayo ay nabautismuhan. Nung ikaw ay nabautismuhan, hindi po lahat ng tao ay nabautismuhan. Tandaan po nito, yaon lamang mga sumampalataya kay Kristo ang nabautismuhan. Ang bautismo hindi po ito ginagamit sa bata. Sabi mo, nung nabautismuhan ako nung may bata, hindi po yan. Yan po ay ginamit ng mga magulang niyang bilang alay. Alay yan, nakatulad ng papasalamat nila sa Diyos na ikaw tinagkaloob sa kanila. Pero ang bautismo, ito'y sa mga taong marunong na magsisi at nakakaunawa sa mabuti at masama. Kaya malinaw na tayo po ay ligtas na. Nakakatiyak po tayo ay ligtas na. Kaya purihin ng Diyos sa mga salita ng Panginoon na ating pong napakinggan na nakakatiyak po tayo na habang tayo nabubuhay sa mundo nito, hindi po tayo nangangapat. Nakakatiyak tayo. Pero ang kailangan lang po natin magpatuloy. Magpatuloy lang po tayo. Dahil ang kausap ni Kristo nung panahon, nung araw na yon, yung mga hintil na kung saan, dahil hindi nga siya tinanggap ng kanyang bayan. Kaya lumabas siya. Maraming hintil ang nagkaroon ng pananampalataya sa kanya. Kaya sinabi niya sa mga hintil, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Dahil naligtas lamang tayo sa biyaya at habag ng Diyos. Hindi tayo naligtas sa pangako ng Diyos. Hindi tayo naligtas.
Kaya kailangan natin magpatuloy. Hanggat tayo ay nabubuhay, magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Dahil yun lamang ang tanging paraan. Sabi ng Biblia, mag-ingat kayo, baka may ilan sa inyo hindi makapasok sa buhay na walang hanggan. Tulad natin, napakinggan din natin ang salita ng Diyos. Subalit hindi nila ito napakinabangan. Pero tayong mga naniniwala kay Kristo ang siyang papasok sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya magsikat kayo na makapasok sa kapahingahan ng Diyos, sapagkat sa araw na yon, magpapahinga ka na rin sa iyong mga gawa. Ikaw ay maging katulad ng Diyos, nagpahinga na rin sa kanyang mga ginawa. Ang pangako sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya magpatuloy po tayo. Ang one saved, always saved para lamang sa mga Hudyo. Pero ang saved by grace, ito'y para sa ating mga hindi. Ang kailangan natin, magpatuloy at manatiling tapat na maglilingkod kay Kristo hanggang wakas. Ang ibig sabihin hanggang wakas, yung kamatayan natin. Kapag namatay na tayo sa mundo nito, yun ang sinasabi ng Diyos na wakas. Dahil hindi ka na mag-i-exist sa mundo nito. Lilipat ka na doon sa buhay spiritual. Kaya purihin ng Diyos, sa oras pang ito tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan tungkol sa katiyakan ng aming kaligtasan. Na kami po ay makakatiyak na kami ay ligtas. Dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao at nabuhay bilang tao, na ang layunin mo upang kami tibusin sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at ika'y namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Upang ang sino man nakipag-isa sa iyong kamatayan ay muling mabubuhay katulad ng iyong pagkabuhay. Na kami ay mabubuhay sa aming buhay spiritual. Kaya ang buhay namin ngayon ay kompleto na. Mayroon na kami body, soul, and spirit. Nagugutom kami hindi lamang sa pagkain, kundi nagugutom na rin kami sa iyong mga salita. Dahil ang aming espiritu ay buhay na. Mula nung kami sumampalataya at nabautisman, katulad ng iyong kamatayan. Sabagat ay ito may sabi, ang sino man nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo at muling siya ay muling mabubuhay katulad ng muling pagkabuhay ni Kristo. Salamat Lord sa lahat ng narito. Nawa hindi lamang kami ang sasamba sa iyo. Hindi lamang kami ang tinawag mo, kundi marami pa mga kapitbahay namin ang tatawagin mo para maging kasama namin sa paglilingkod sa iyo sa lugar nito, Diyos. Ang lugar nito ay pinagpala mo kay noon para bawat isa sa amin ay magpupuli at sasamba sa iyo. Kaya Lord, pagpalayo ang gagabi naming gawain sa mga sulugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Mga kapatid, hayong sa malakyas, sabi ng Panginoon, dahil nyo ng buong ang inyong kasantong bahagi pang sa tahan ng Diyos. Sabi niya, dahil nyo ng buong ang kasantong bahagi para sa tahan ng Diyos. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang ang pinto ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang masagalang pagpapala. Siyempre, magbigay po tayo ng bukay sa ating puso at hindi napipilitan lamang. Itong para po tayo sa ating Panginoon. Siyempre, ang magpipray po ay si Brother and Sister ang magpipray po sa ating prayer po sa ating open. Maraming salamat po sa mga nagbigay na nagpapalawag po sa amin na mga tulong sa aming pamumuhay sa aming church na gagawin.
ay hindi mamaya, meron ulit tayong gawain sa building 30, no? Nagsisimula ang aking Sunday service doon ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock po ng hapon. And then bukas, meron tayong Bible study sa Barangay 105 sa office ni Chairman. Nagsimula ang ating Bible study sa office ni Chairman ng 6 o'clock hanggang 7 o'clock. And then meron tayong tinatawag na street evangelism. Tuwing araw po ng Sabado, 3 o'clock ng hapon hanggang 4 o'clock po ng hapon. So tuwing Sabado ba yun, nakadalawang Sabado na po tayo. Simula po tayo ng nakarang Sabado hanggang Sabado ay meron tayo mga ano. So yan po yung mga activities natin. Hindi, meron tayo tinatawag na 7 last word na darating itong April 3. No? April 3 ay meron tayong 7 last word na gaganapin sa lugar nito. Itong wika ng ating Panginoon mula bago siya namatay, nalagutan ng hininga. So, dito po tayo, magsisimula po ang ating 7 last word ng 2 o'clock hanggang 4:30 hanggang alas 4 ng hapon. No? So, kaya samahan po natin ang mga gawain din. Malapit na po ang ating 4th anniversary ng Disciple of Jesus Christ. Gaganapin po natin ang ating 4th anniversary sa lugar po ng Barangay 105. No? Kahit kaunti lang at least na ano po tayo. Marami pong dadalo sa gawain ng Diyos na yung mga in-invite ko po mga pastor at pastor po ay ating dito hindi sa mga sa building sabi. So, sa bagay mo yung mga bagawag, mga tama ay ating naglalaro sa ating po anniversary. Mag-isip ka naman kasama din po natin doon sa anniversary ko natin na gaganapin itong last Saturday na June. No? Last Saturday na June, mag-isap po tayo ng 2 o'clock hanggang 5 o'clock. No? 2 o'clock hanggang 5 o'clock. 3 hours po ang ating anniversary. So, yan po yung ating mga activities sa ating po Disciple of Jesus Christ Mission Church. Tayo tumayo at tayo ang sawiling out sa Panginoon. Salamat Panginoon sa tagumpay na pinagalihan po sa amin sa loob ng dalawang oras ay napapurihan ka namin at napagtingkulan ka namin ng Diyos. Dalahin ko God ang lahat ng narito na pumunta sa lugar ng Diyos
ay pag-uapos ng pagpalain at mapasakandang kagalangan sa kapayapaan na nagmumula sa iyo, Diyos. At higit sa lahat ngayon, ang pagpapala niyo po sa kanila mula Lunes hanggang Sabado, financially, materially, spiritually, at maging ang kalakasan ng kanilang katawang pisikal upang patuloy na magamit niya ng Diyos sa kanilang ikabubuhay na itinagkalog niyo po sa kanila, Panginoon. Upang muli pagdating ng araw ng linggo na itinalaga na ibinigay mo sa amin, ay muli kami tutungo sa lugar nito, Ama, upang muli ka namin sama-samang pupurihin at dadikalain. Kaya sa mga oras po sa Diyos, alis kami sa lugar nito na mayroong kagalakan, kapayapaan, at pagpapala na tinanggap namin na mula sa iyo, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narito yung magsabi ng Amen. Papamay naman, papatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa na nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, papatid sa Panginoon. Papamay naman, papatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa na nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, papatid sa Panginoon. Kailan nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa oras na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa oras na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. 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 Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Amen! God bless you to all. Thank you. Ay! Salamat din sa Pre, pinapalitan ko na pre, alam niyo pre ah. Hindi ka pala mga kasama nito po yun. Dito ba kayo? Oo, pagkain. Andin siya rin yan? Parang may pagkain kayo. Oo, dito may pagkain yun. Saan kayo? Hindi niyaya yung mga ano. Naman tayo ba? Boss Jomar. Boss Jomar. Ito, pag nabarihan kayo lang. Tayo,
Ano yan? Yung ano ah. Burger. Dalawang linggo din mo ibigyan. Sabi niya, atin daw siya. Ako sa po, ano yun? Ha? Kaya mo sila. Hindi naman nahuli ko naman sila. Hindi naman nahuli ko naman sila. Hindi ko tulungan ko. Wala ba sila? Wala, hindi ako maatin.